ba? Mainit? Mainitan sila. Okay, so thank you for coming po at saka to discuss what is about CLP. May we call on Tita Marie, our, sorry. Yung pala, sorry po, ang ating chapter leader ng Handmaids of the Lord, si Tita Marie Ganso. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. So, personally, I want to welcome you all sa ating pong Christian Life program. So, this is the orientation session. So, 5 minutes lang po ito up to 10 minutes maximum kasi meron pa tayong isang talk. So, I hope wala pong maghihilig ka. Pagka maghihilig kayo, hinaan nyo lang kasi baka magising yung katabi. Ayan. So, welcome po to our Christian Life program of the Handmaids of the Lord. So, eto po, kaya kayo narito. Siyempre, di ba, I'm sure hindi kayo pinilit. Inibitahan lang kayo, di ba? So, this is our God's call sa inyo. Hindi po kami ang tumawag sa inyo. It's our God. Okay. So, Christian Life program is an integrated course that leads program participants into a renewed understanding of God's call as Christian individual or couples. So, next po. And ang Christian Life program po or CLP na tinatawag natin ay nagra-run po siya for a total of 12 separate sessions. So, 12 Fridays po tayo magkakasama. Kaya sana hindi tayo magkasawang sa isa-isa, ha? Okay, usually it held once a week. Each sessions will last for 2.5 hours. So, 2.5 hours lang kayo nakaupo dyan. So, the sessions consist of 3 basic ingredients. What are those? First is teaching. Yun po yung merong magtutalk sa harap nyo. And then the next is the group discussion. So, magkakaroon po tayo ng grouping. Meron kayong kanya-kanyang cell. And then, there will be also a time for fellowship. Yung po yung chikahan at kung minsan meron din mga sharing yung sa sa group discussion sharing. Meron din mga food. Yan. So, masaya to mga kapatid, ha? Hindi kayo antoken for sure. And next po, kita. Yan. So, what are the goals of the CLP? Number 1, for the individual, it brings a person into a stronger relationship with our God. Yan. And then, for the family, it brings the married couples to a renewed commitment to a Christian family life. So, yung kung may mga asawa dito na naiwan sa Pilipinas or kasama dito, so, magiging strong po yung inyong Christian family life. Next po, and the third one is for the church. It brings people within a particular parish to a fuller experience of life in the Spirit. So, hindi lang po tayo basta nagsisimba lang, darating din tayo sa point na mas gusto natin yung extra mile. You'll go beyond. So, gusto nyo na rin mag-serve as a volunteer or yung mga volunteers natin sa church, yan. Malay mo, sa susunod na mga panahon, isa na kayo sa mga naandun. So, next po, ayan. What is the content of our CLP? Module 1. Ito po yung the basic truth about our Christianity. Ito po yung top 1 will be the God's love. Number 2, who is Jesus Christ? And 3, what it means to be a Christian. And 4, repentance and faith. Yun po yung first module natin. So, it's more about of Christian theology. Yun medyo malalim na hindi natin siguro masyadong naiintindihan noon. But this time, ito, ibibigay ito sa atin. Then po yung module 2 natin, the authentic Christian life. Top 5 will be the Christian idea, loving God. And then 6, loving your neighbor. Number 7 will be the Christian family. And 8, life in the Holy Spirit. Ito naman po yung the kind of life that God wants us to do. Wants us to be like something like that. No? And then the module 3 will be living a spirit-filled Christian life. Number 9 will be receiving the power of the Holy Spirit. And then 10, growing in the Spirit. 11, the life and mission of the couples for Christ. And the 12, transformation in Christ. So hanggang top 12 po tayo mga kapatid. So, ito pong third module natin, ito po yung to help us to commit our lives in a serious way to Jesus Christ. So, yan. Yun po yung kabuuan ng ating CLP. So, we want to invite you na one by one, tapusin natin itong module na to. Kaya natin ito mga kapatid. And,
buksan natin yung puso natin, yung isip natin. Tanggapin natin yung kung ano yung gusto ng Panginoon na i-impart sa bawat isa sa atin. Huwag natin sayangin yung pag-upo natin dito, okay? Amen? Amen. So, we welcome you all. And, are we ready na ba to plug into God's power? Yes. So, okay. So, yes kayo, di ba? So, ako na po mag-introduce sa ating first speaker. Siya po ay isa sa mga powerful speaker, vibrant worship leader, and magandang biyuda, sabi daw niya. Magandang biyuda. She is a mother of 4 at grown up na rin po yung mga anak niya, pero hindi po siya mukhang matanda. Okay, let's all welcome our first speaker, Tita Rumelin Aribon. Good morning! Good morning! Good morning! Natataka kayo ba? Good morning? Diba? Good morning, Mrs. Adeline. Good morning. Okay. Dapat kasi lagi ang batian natin is good morning. Kasi pag sinabi ko sa inyo good afternoon, baka antukin kayo eh. Alam mo, ito yung mga oras na gusto nating matulog, di ba? So when you say kasi good morning, it is a brand new day. Right? Yung parang new hope, new day. You are looking forward. Ano kayang meron sa umagang to sa akin na the Lord has in store for me. Di ba? Ganon. So, can you say good morning to your seatmate? Good morning! Diba? So yun ang ibig sabihin ng good morning. Kahit evening, if you want to say good morning, it's okay. Kasi you just explain, kasi gusto ko wag yung patulog pa tayo. You have to be excited na this is a new brand day. Diba? Brand new day. Diba? So ganon. So, pakisabi din sa katabi nyo, God loves you. Asan na yung katabi nyo dyan? Hindi mo kaagad. Wala kang katabi, di ba? So, yung sa atin, kanina siguro na na-explain sa inyo. Ako nga pala, si Tita Lynn lang kasi ang haba ng pangalan ko, Rumelin. Diba? You just call me Tita Lynn. Sabi nga, byuda ako. Diba? Maaga ko iniwan ng asawa ko. So, anyway, sino may asawa dito? Marami naman. Sino ang byuda katulad ko? Ay, may byuda, yan! Gusto ko meron akong mga ka-birds, diba? O, sino naman yung single, mature? Yan, mga single pero mature na. O, sino naman yung naano lang? Alam niyo yun, meron kasi kaming joke dito, naano lang. Diba? Yung single mother, naano lang. Ayaw, biglang siya mo. So, don't worry. Whatever your status in life, you are always welcome here in Handmaids of the Lord. Okay? So, dito, we don't judge kung ano ka, kung anong naging kasalanan mo. Lahat tayo dito makasalanan. And we just love to have you here. Para kasi nga sabi kanina ni Tita Marie, sometimes, yung pagiging Kristiyano natin, Sunday Christian na lang tayo, di ba? And we don't really understand. Meron ba dito nakaka-feel na parang feeling nyo, kinalimutan na kayo ng Diyos? May ganon? Yung feeling nyo na nag-iisip kayo, mahal ba talaga ako ng Diyos? Kasi sa lahat naman, yung nagsabog ng problema ang Diyos, bakit parang sa akin lahat napunta? Meron ganong feeling? Di ba? Minsan yung feeling mo, hopeless ka na. Yung feeling mo na there's no way out sa problema mo. Di ba? Do you have that episode in your life na dumating kasi ako sa ganung punto na akala ko wala na akong pwedeng puntahan. Wala nang mangyayari sa buhay ko kasi I was a failure. Diba? Yung feeling mo failure ka as a wife, you're a failure as a mother, you're a failure as a sister, lahat ng ginawa mo parang wala kang ginawang tama. Yung parang sabi mo, bakit ganito yung buhay ko? Do you ever doubted the love of God for you? Dumating pa kayo sa puntong gano'n? Okay. So ngayon, yung aking kasi, naatasan ako. Actually, hindi ito ang talk ko. Kaso nagkaroon ng problema sa mga schedule na speakers. So, bigla, Tita Lynn, ikaw na dyan. Kaya mo yan. Iba yung yung na-prepare kong talk. Tapos biglang binago nila. So anyway, dito naman daw, you have to say yes lang.
Okay, so I will do my best para ma-explain sa inyo. Actually, dito kwentuhan lang to. Nasabi nga ni Tita Marie, 12 talks to, baka mamaya sabi niyo, naku, ang haba-haba, hindi ko yata kakayanin. Isipin niyo na lang na nanonood kayo ng teleserye. Okay, di ba? Sino mahilig sa teleserye? Yay! Aminin! Gusto magpakatotoo, sino nanonood, di ba? Korean novela, di ba? Yung mga soap opera, di ba? Mga kalye-serye, o di ba? Sino maka-alab dito? So, ganun lang gagawin natin para hindi tayo mainip. We come here and we have talk 1, okay, yun yung unang episode. Sa talk 2, second episode. So you will always have to look forward to the next episode. Kasi hindi mo malalaman, hindi mo maintindihan yung buong istorya pag may na-miss ka. Di ba? So ngayon, yung unang episode natin, kumbaga opening. Yan. Ang talk number 1 is, asan na ta? Ay, sa ano dito sa USB. Yeah, sa USB na yan. O, hindi pa pala niya na naghintay ako, kala ko ready na. Anyway, kwento pa ulit, para habang tinitita. I have 4 kids. Ang panganay ko is 25 years old. Ang pangalawa ko is 20 years old. Pangatlo ko is 17. And bunso ko is 16 years old. So, computin nyo na lang yung age ko. Wow! Pag ganyan talaga na-inspire ako na-inspire ako mag-talk. 20 years old ako sa aling sabihin, baby pa lang ako, nanganak na ako. 25 yung anak ko, hindi pa ako napapanganak. Ito pa talaga si tita. O yan. So, ang aking talk is about God's love. Sige next. So, ang goal dito is to communicate yung truth. Okay? Para ma-explain sa inyo yung truth that God loves us and to provide you the better understanding of that kind of love. Kasi minsan, nakala natin, hindi tayo mahal ng Diyos. I will explain to you, yung kwentuhan lang to, okay? Na, I can, para ma-embrace nyo yung katotohanan na mahal tayo ng Panginoon kahit anong nangyayari sa buhay natin. Okay? Para mas magkaroon kayo ng better understanding na, ay oo nga, mahal ako ng Diyos. Ay oo nga, bakit ba ako nagkakaganto? Bakit ba ganito ang feeling ko? Well, in fact, mahal na mahal ako ng Panginoon. Okay? Kasi minsan, yun nga sabi ko, dumadating tayo sa punto na hindi akala natin kinalimutan na tayo ng Panginoon, lalo na pag ang bigat-bigat ng problema natin. May mga emote pa tayo na, Lord, natutulog pa ang Diyos. Di ba? May ganun ka pa, akala mo, pinabayaan ka na, di ba? So ngayon, next tita. I want you to know that the core message of this talk is God is love. Ang Panginoon natin ay pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Okay? There would be a threefold truth of that. God creates. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kailangan niya mag-create ng katulad niya para i-share niya yung pagmamahal. Kasi imagine kung ang Diyos ay pagmamahal, tas wala naman siyang i-share ng pagmamahal, it's not love at all. Kasi, di ba, yung ikaw sabi mo, I'm full of love. Tapos, I love myself, me and myself. Wala kang sinisharean. Di wala rin nangyari sa love mo because it is not being shared. So, love is meant to be shared. Kaya nga si God, sabi niya, I have to make something or somebody that I can share my love. Kasi full of love siya. Siya nga isang pag-ibig. So, para ma-share niya yun, maikasaktuparan niya yung pagmamahal na yun, kailangan niyang mag-create. So, He created man. Naniniwala ba? Kasi sandali, baka daldal ako nagdaldal dito, hindi mo kayo naniniwalang create tayo ni God. Diba? Naniniwala ba muna kayo na tayo i-create ni God? Yes. Kasi baka mamaya, akala nyo, galing tayo sa unggoy, tapos di naging tao, diba? May mga ganon. So, kailangan isa muna ang ating isang paniniwala na God created us. Okay? And the reason why He created us because He loves, He really want to share the love that He has. Okay? So, yan ang first fold ng message ng pagmamahal ng Panginoon. Pangalawa, God loves forgives. Ang pagmamahal ng Panginoon, nagpapatawad. Kasi imagine mo, sa salvation history, nagsimula kay Adan at Eva, nagkasala ang first parents natin, di ba? Yung kinain nila o kinuha nila yung apple or yung fruit of knowledge. So kahit na ilang beses from
Adam and Eve, nagkamali ang mga tao hanggang ngayon. Patuloy tayo, kahit tayo ngayon, nagkakamali tayo, di ba? Patuloy tayo nagkakasala, but God loves, forgives us. Sa sobrang pagmamahal niya, it is being shown with yung story of the prodigal son, di ba? Na ang pagmamahal ng Panginoon, yung tipong hinihintay niya lang tayong lumapit. Tayo ang umaabandon na sa Kanya. Even when we sin and abandon Him, God still loves us and patiently waits. Naghihintay siya sa atin actually. Hinihintay niya lang tayong lumapit sa Kanya. Eh, katigasan ng ulo natin, minsan nagmamalaki tayo sa Panginoon, di ba? Ay, kaya ko na to. Nagkaroon ka ng magandang trabaho, kasi ang galing-galing ko. Di ba? Magaling yung boses mo, galing mong kumanta. Ako yan. Pinag-aralan ko yan, maliit pa lang ako, nag-aaral na akong kumanta. You always credit it to yourself, di ba? O matalino ka. Nanay ko matalino, tatay ko matalino ako. Nag-aaral ako maigi, di ba? So, yun yung yung mga pagkakataon when we already claim yung greatness, inaabandon na natin yung si God. Pansinin nyo, pag mayaman ka, may pera ka, maganda ang trabaho mo, maayos ang buhay mo, napapansin mo ang Panginoon? Diba? Pag maayos, wala kang problema, lahat maganda. Do you think you have time to go to church? Baka mamaya nandun ka sa mall, namimili, nagsha-shopping, or weekends, di ba? Baka nasa hotel, weekend sa hotel. But you know, yun yung sinasabi na kahit anong klaseng pagmamahal at pag-abandon na natin sa Kanya, He forgives. Hinihintay niya pa rin tayo, anak, nandito lang ako. And He knows na kung wala siya sa buhay mo, meron kang hahanapin. May kulang at kulang sa'yo. Tama? Okay, pangatlo. God loves redeems. Yung greatest expression ng God's love is yung pinadala niya ang anak niya para i-save tayo from our sins. Just imagine, doon sa mga may anak, imagine, ipapadala mo, eto, para lang magkaroon ng comparison na, may anak ka na gusto magsundalo. And he has to go to Basilan, to Sulu, to fight para lang i-fight yung mga Abu Sayyaf. Dahil ngayon, nangyayari yan, di ba? Current events. And you just know that he will die. He will die. But because you love the greater good, kaysa yung maging communist country tayo, kailangan mo siyang i-sacrifice. And you do it because you love. Anak mo yon, and you know how painful it is to lose a son. Ganon din si God. Mas grabe siya kasi yung kaisa-isa niyang anak, pinadala niya just to save us from our sins. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon. So, I want you to remember etong tatlong facts na to, basic truth in Christianity, that God is Tuhan. Okay, next. So, in the beginning, yun nga yung sinasabi na, yung si creation, dati naman, wala lang talaga, it's just a dark, universe. God broke the deafening silence and stillness of the universe. He leads us by its blinding darkness. He filled up its infinite void. So, sabi niya kasi, for love is not love if it is not shared. So, nagkaroon ng creation. Saan yan? Genesis. Oh, eto, Bible-based tayo ha. So, kahit wala man akong dalang Bible, but it is all, itong lahat na to is based from the Bible. Next, tika. So, God loves creation. The starting point of understanding God's love is, ano yan? Found in the story of the creation in Genesis. Yung sinasabi ko nga na because of He is love, and He has so much love in His heart, He has to create. Next, tita. Yan. For 5 days, God created the heavens and the earth. Diba? Yan, sabi niya. In Genesis 1, 4, 10, 12, 18, 20, 21, and 25, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, simula. Next, tita. Ano pang ginawa niya? The water, the land, the animals, the plants. Yan yung mga creation niya. Diba? And after each description of God what's created, the verse followed the word, God saw how good it was. Nung tinitignan niya yung creation niya, ay, ang ganda, sabi niya, diba? May light na, may earth, tapos sa earth, meron mga ganito, creation, animals.
So it was good. Pero may kulang. So next day, ano ginawa niya? He created man and woman in Genesis 1 verse 27. So because He loves us and He wants us to share, He wants to share that love to us, gumawa siya ng man and woman in His image. Kaya po tayo, ito yung sinasabi na kahit sino yung katabi mo, anuman ang shape, ang mukha, ang color, anuman ang race, ang katayuan niya, ang amoy, he is or she is made in the image of God. Kaya nga huwag tayong maging judger. Don't be judgmental. Pag nakatabi mo yung ano, yun yung unang babaguhin talaga sa atin. Ha? Na we will see everyone as a son or daughter of God. Na pag nakita mo siya, hindi mo siya titignan as sino pa man siya. Creation ni God yan. You have to respect, you have to love. Diba? Huwag mo siyang i-judge dahil sa itsura niya, sa katayuan niya, mahirap siya, mayaman siya, mataba siya, payat siya, sexy. Hindi ganun ang ano. Lahat tayo is created in His image. Ganun niya tayo kamahal. Gusto niya na yung paglalaanan niya ng pagmamahal, pagsishare niya ng pagmamahal, yung kamukha niya, kawangis niya. O, diba? Tagalog, kawangis in His image. O, next, tita. So after God created the man and woman, God looked at everything and He made and He found it very good na. Di ba nung una sabi niya lang good? Pero nung nakita niya na yung man and woman, sabi niya, very good. Because He know that He perfected the creation because of man and woman. Nagkaroon na ng katuparan yung gusto niya. And after God had created the heavens and the earth, the lands and the water, yes, sabi niya nga, na good. But after God has created man and woman, He found all creation not just good, but very good. Kasi nakumpleto na. Aanin niya yung earth, aanin niya yung land, aanin niya yung flowers and everything, kung wala yung man doon to enjoy all this. Diba? So, kinumpleto niya. So, God created man in His image. In the divine image, God created him. What better demonstration of God's love than being created in the image of the Creator? Imagine mo na lang, yung anak mo, hindi mo nga masasabi na ikaw ang gumawa niyan, di ba? Pero pag kamukha mo yan, cute na cute ka, di ba? Parang pag tinignan mo yung anak mo, pagkalabas niyan, kahit anong itsura niyan, ang ganda-ganda para sa'yo. Tama? Kasi anak mo eh. Pinaghirapan mo yan, inirin mo yan eh. Pinaghirapan mo yan for 9 months. Pag lumabas yan, kahit anong itsura niyan, Lord, thank you. Thank you. At binigay mo sa akin. And it is always parang miracle na, paano ko to? Paano ko nagkaanak? Diba? Lalo na pag mga firstborn nyo, diba? Pag firstborn natin, lahat picture eh. Pag alabas, picture, diba? First month, picture, may pansit, may cake, diba? Ganyan yan eh. So, sobrang pagmamahal mo. And we cannot outdo God's love for us. Tao lang tayo. Kung tayo ganun tayo magmahal, imagine how much more God loves us. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi pwedeng natin sabihin na mas magaling tayo magmahal. Imagine kung gaano tayo kadaming minamahal ng Panginoon. And equally, tayo nga, bias pa tayo, may anak tayo, may mas may mahal tayo, kasi mas malambing sa atin, or bunso, no, si God, pantay-pantay tayo pagmahalin. Okay? Next, tita. So, day 7, God had finished His work of creation, and so He rested. So, bless niya to. Kaya nung lahat ng creation ni God, He blessed it, He made it holy. Imagine, tayo lahat nun, holy. Lahat ng ginawa ng Panginoon maganda at holy. Bless niya. Imagine si God ang na-bless. Ngayon nga tayo, pag naka ng kotse, pinapa-bless natin, feeling natin, ano talaga tong kotse ito, magiging maswerte sa akin ito. Diba? Pag nagpapabinyag tayo, diba? Nabiblessan lang ng pare. And we always say, ay, magiging swerte itong anak na to, magiging mabuting anak to, magiging mabuting Kristiyano siya. Imagine how, if God Himself is blessing His creation. Talagang holy, di ba? So imagine na lang, that in Genesis 1:31, what God creates is good. Kanina nga sinabi ko, lahat ng create ng Panginoon ay maganda. Walang pangit sa atin. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, gawa ka ng Panginoon, kaya ang ganda-ganda mo. Yes. So wala na ngayon na, wala na magsasabi ngayon ng pangit. Lahat maganda dahil tayo gawa ng Panginoon. Amen? Amen. Next, tita.
course, hindi naman perfecto ang kwento. Man, in the exercise of God-given gift of free will, rejected his creator by sinning. Ang nakakalungkot lang, when we are given the free will, sa sobrang pagmamahal sa ating Panginoon, iniba niya tayo sa ibang creation niya. Ang mga puno, hindi naman nakakapag-isip. Diba? Hindi sila pwede maglakad. Ang mga hayop, mga animals na ginawa niya, nakakalakad nga, pero hindi nakakapag-isip. Or they don't have free will. Tayo lang ang may free will, tayo lang pwede mag-isip at magdesisyon. But because God gave us that free will, tao kasi talagang natural na umaabuso eh. Tama? Pag binibigyan ng freedom, may abuso. So, ano nangyari sa atin? Nag-sin. Ang ating first, So, and after that, continued yan hanggang ngayon. Naiintindihan nyo ba na siguro kung ano man ang nangyayari sa buhay natin is, ngayon is a consequence of what we have done before? Tama? Yung mga pagkakamali natin, yung mga maling desisyon natin, yung mga pangit na nakaraan natin, nagre-reflect yan kung ano nangyayari sa atin ngayon. But, of course, we don't let it rule our lives now. Kaya nga siguro nandito kayo, it is not a coincidence mga kapatid na nandito kayo. It is not even a coincidence na biglang ako naging speaker dito. Maaring ipinadala talaga ako ng Panginoon, maaring talagang tinawag kayo, hindi lang maaring, tinawag kayo ng Panginoon ngayon, umupo dyan kasi meron siyang gustong sabihin sa inyo. May gusto siyang mensaheng ibigay sa inyo. Maaring ngayon may mga nag-iisip kayo, maaring ngayon may mga problema kayo, maaring ngayon din nagdududa kayo sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon sa buhay niyo. And this is the time that He's telling you, anak, mahal na mahal kita. Nagkamali ka man, nagkaroon ka man ng pangit na nakaraan, nandito lang ako, naghihintay lang ako. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. He never wins despite the sinfulness of man. Kahit makasalanan ka tayo. Kaya nga sinasabi nila, pasimba-simba ka pa, attend ka pa dyan, makasalanan ka. Kaya nga ako nagsisimba. Kaya nga ako umaattend ng ganito kasi alam ko makasalanan ako. Gusto ko malaman kung anong gagawin ko para makahingi ako ng tawad. How can I repair my life? Hindi ibig kahit sabihan ka ng mga ano ba ginagawa mo din sa simbahan? Diba? Hindi yan, yan, dito ka na lang, magliliwaliw lang tayo, extra income na lang tayo, ka na lang dito, part-time. O, diba? Wala akong mapapala dyan sa simbahan. Wala. Diba? Marinig mo yan eh. But, God called you. Meron siyang gustong sabihin sa inyo sa araw na to. And yan ang mamayang i-reflect nyo. Ano yun? Okay? So next, tita. Yan. Ito yung mga kasalanan na gawa ng mga nung nakaraan. Diba? Despite their sin, God bestowed Adam and Eve gestures of grace by giving them clothing. Ibig sabihin, kahit nagkamali ang ating mga foreparents or yung ating mga itong first parents natin, binigyan niya pa rin ng clothing. Diba? Nagkaroon siya ng... Diba yung... Kahit na nagkakamali tayo, meron talaga ginagawa ang Panginoon. Upuan kita. Meron talaga ginagawa ng Panginoon na para pangkabig. Na para hindi tayo lalong malubog sa kasalanan natin. Diba? So that's what He's been doing ever since. Yan. Hingi tayo ng isa pa dapat sa gitna meron yan. Meron din yan. Nabibigatan na siya. Mabigat siguro yung Wala pang damit siya. Walang damit diba? Yung ahas, mabigat. So next, tita. So, yan. Diba yung murder ni Cain at the story of Cain and Abel, when Cain murdered his brother Abel, God manifested His love and mercy by putting a mark on Cain to protect him from being killed on sight. So kahit murderer si Cain, diba? Ginawa niya ng mark para hindi basta-basta mapatay si Cain. Yung kumbaga, may salvation pa rin, may pinch of salvation na kahit nagkasala ka, meron ka pa rin chance na magbago. Diba? So next, tita. Yan. When God decided to eradicate evil on earth by sending a great flood, diba? Yung Noah's Ark. Anong ginawa niya? He instructed Noah to build an ark and save the righteous from death. Binigyan niya pa rin ng pagkakataon na may mga ilang masisave para
start again ng generation. So, pwede naman niya sabihin talagang galit na galit si God that time dahil sobrang makasalanan ng tao. Perish all the people. Diba? But He is still giving chance for the, generations to come again, to be built again through Noah and his family. Okay, next, tita. So, God punished man but did not abandon him. Pinaparusahan man tayo, binibigyan man tayo ng leksyon, pero never tayong inabandona ng Panginoon. Tama? Kasi yun talaga yung na-realize ko sa buhay ko, na nagkamali ako eh. Pero never niya ako inabandona. Pinalis niya ako, oo. Siguro may mga nakakaranas ngayon na hirap. We can see it as a punishment siguro to make us realize na mali yung ginawa natin. But hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ng Panginoon. Diba? Kasi sa kabila naman, ano ba ito? So, yun yung sinasabi na God loves us kahit na we abandon Him. Okay? So, in the Old Testament, God's love for us, and as in the Old Testament times, kahit nung nakaraan hanggang ngayon, pareho pa rin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Compassionate and forgiving love of God who created us. Even if we abandon Him, He patiently waits for us to come back. Yun. So, sandali, painom lang po muna ha. Medyo yung laway ko na iniinom ko eh. Kwento ko lang yung nakaraang buhay ko. It was 2005 na pumunta ako dito. We had a good business. Yung asawa ko, and I have a trading business. Maganda yung kita. We have a branch in Cebu. And, you know, dumating kasi din kami sa point na sa sobrang ganda na ng buhay namin, we forgot God. We claimed all the achievements, all that. No? Kasi ang asawa ko is an engineer, graduate from Mapua. And I'm from UST. Tapos maayos yung buhay namin. We have, ang mga anak ko, lahat nag-aaral sa that time sa private school, exclusive school. We have drivers, we have cars. We are in the process of building our dream house. Nandun kami sa punto na akala namin everything is good and everything was comfortable. But we were Sunday Christians. Nagsisimba kami for the sake na masabi ng sisimba, pero wag ka, nag-aaway kami. Diba? Hindi kami nag-uusap. And then we just think of how to earn money. And dumating yung point na siguro sabi ng Panginoon, hindi na maganda nangyayari. You are nagiging monsters na kayo. So, ang asawa ko, nagkaroon ng vice. He went into casino. And everything went into the drain. Our business for 10 years, bumagsak po. And we incurred millions on millions of, what do you call this, debt. Yung mga suppliers namin, hindi na namin nababayaran. And I came to a point na I have to leave him kasi kahit anong tulong ko sa kanya, pag-addiction kasi, pag-addiction hindi basta-basta matatanggal. Hanggang dumating na siya sa point na kasi na ninanakawan niya na ako. Pampondo na namin sa cheque namin, nanakawin niya pa, isusugal niya. And it came to a point na nahuli ko siya sa casino, naghabulang kami, nagagawa kami ng checkbook, ng pera, dala-dala niya, bundle, ano. And bagsak talaga. Iniwan ko siya kasi pinupul niya kaming lahat. Ayaw niyang tumigil. So, umuwi ako ng probinsya, dinala ko lahat yung mga anak namin. Hindi ko kinaya kasi nawala siya, nagkaroon siya maraming utang, nagtaho siya. So ngayon naman, ako naman, I have to survive with my 4 kids. That time, high school and elementary yung mga anak ko. Kaya ako napunta dito sa Dubai 2007. And it was my first time na pumunta as empleyado. Na dati, syempre ako, boss. O yung may sekretarya, may ano, diba? Tapos doon ko naranasan talaga na, ang hirap pala. Ang hirap pala ang mga muhan. Nararamdaman ko kung ano yung ginagawa ko sa sekretarya ko, kung paano ko siya sigaw-sigawan, kung paano ko siya isiping tanga. Tapos yun yung ginagawa sa akin ng boss ko. And you know, yun yung time talaga na umupo ako dyan. Talagang sabi ko, Lord,
Hindi ko alam kasi ako na lang mag-isa eh. Ako na lang mag-isang bubuhay sa mga anak ko. And first time kong nawala sa mga anak ko. And that's the time na sabi ko, I really, yung dumating ako sa lumuhod talaga ako na, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Patawarin mo po ako. Humingi ako talaga ng tawad sa kanya. So ano man yung nakara ako, ano man yung nagawa ko, sabi ko ganun, I sincerely ask for your forgiveness. And when you do that, tita, next. Sige, next na. Next. Yan. Sige, tita, tapos na yan. God forgive. God loves forgive. Yung pagmamahal ng Panginoon, nagpapatawad. Kahit anong ginawa mong kasalanan in the past. Your past will not define your future. Unless yun yung ikiklaim mo. But God blots out all our sins. If we ask for forgiveness sincerely, diba? Yun yung, alam mo yung, ang best description lang ng pagmamahal ng Panginoon na nagpapatawad is the prodigal son story, or the parable of the prodigal son. Actually daw yung sa prodigal son, sino ba doon yung akala yung main character? Yung son, di ba? Kasi syempre titled The Prodigal Son. Hindi daw pala. The father is the central figure pala doon talaga. And the central message of that is Father's prodigal love. Meron palang ganun, Father's prodigal love. His love is, and anak niya doon eh, yung isa yung nagstay, naging mabait talaga at naging faithful sa kanya, tinulungan siya sa negosyo, at yung isa umalis. Kinuha yung mana niya at nilustay. And that is yun yung pagmamahal niya sa dalawa na, sige tita. Yan. The parable includes a phrase that gives an insight into the nature and the magnitude of the Father's love, which while he was a long way off, his Father caught sight of him. Ganito ang Panginoon sa atin sa pagmamahal niya. Tayo ang bumibitaw. Naghihintay lang siya. Actually, siguro nga kung ngayon gusto niyo humingi ng tawad sa kanya, nakaganyan siya eh. Hinihintay niya tayo. Kumbaga, ang prodigal father kasi noon, hindi lang siya yung naghihintay na sa bahay, di ba? Dumudungaw siya, inaano niya eh, ini-anticipate niya yung pagdating ng anak niya eh. Because he knows na pag bumalik yung anak niya, papatawarin niya at tatanggapin niya ng buong buo. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na I just love you, my daughter. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang ginawa mo, ano man ang kasalanan mo, I love you at naghihintay lang ako sa iyo. That is the central message of the parable of the prodigal son. Next, tita. The parable is the graphic story of God's love. A God who is passionately in love. Hindi lang in love. Hindi niya lang tayo in love. Pag sinabi kong passionately, love na love yan. Diba? Diba ito na lang. Sinong na first love na? Sino ng first love? Why? Lahat. Lahat, diba? O yung mga single, na-in-love na ba? O bakit single pa rin? Broken-hearted, diba? Di ba pag yung, alalahanin nyo lang, tayo, in the memory lane. Kasi, imagine mo yung first love mo, unless yung first love mo, hindi mo. Kasi, pag sinabi mo first love, yun yung talagang unang tibok ng puso mo. It's usually a happy memory. Correct? Na pag sinabi mo first love mo, love na love mo yan. Yung gusto mong ka-text. Wala pa palang text nung panahon namin. Ano ba? Lagi mo gusto mong kausap. Diba? Hinatid ka na sa bahay. Schoolmate. Diba? Hinatid ka na sa bahay. Pagdating sa bahay, siya pa rin iniisip mo. Pag gising mo sa umaga, siya pa rin ang iniisip mo. Diba? Ay, makikita ko si first love. Ganon. So, ganun yung passionate. Yung parang lahat na lang ng oras mo, siya ang iniintindi mo, siya ang iniisip mo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Sabi niya nga, with all His children, those who live and return and those who stay and obey, kahit ikaw ay mabuti or kahit ikaw ay masama, mahal ka ng Panginoon. Those who stayed with Him, yung mga naging faithful, yung feeling natin mga banal-banalan, diba? Yung talagang nandun lang sa simbahan, hindi nagkakamali, mahal niya rin yun. At tayong mga naligaw ng landas, tayong mga nagkamali, mahal niya rin tayo. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. God who will run out to meet us. Siya yung tipong tatakbo. Pag nakita ka pa lang niyang umiiyak at pabalik sa kanya, tatakbuhin ka niya at yayakapin ka niya.
Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Diba? So, whenever we decide to come back to Him, a God who will come out to comfort and assure us that whenever we feel rejected, taken for granted, we always, wag po sana tayong kukuha lagi ng comfort or ng ano sa tao. People will fail us. The love of people or a person will fail us, but the love of God will never fail us. Kaya minsan, akala natin na pag malungkot tayo, kailangan natin ng tao, kausap. Minsan doon tayo nagkakamali eh. Lalo na tayong mga nandito, mga single mothers, na malayo sa mga asawa natin. Aminin natin, di ba? Dumadating tayo sa punto na akala natin ang makakapagpasaya na sa atin is isang boyfriend. Isang lalaking makakausap mo kasi kaaway mo yung asawa mo doon sa Pilipinas or hindi naging maganda ang relasyon mo doon sa Pilipinas. And we just thought na yun ang makaka-comfort sa atin, yun ang makakapagpasaya sa atin. And dyan tayo laging nadidiscourage. Dyan tayo laging nagkakamali. Because God, we have God actually. Pwede mong kausapin ng Panginoon, pumunta ka sa simbahan kahit in the comfort of your room. You just can be, yung kneel. Kasi ganun po yung ginagawa ko noon. Pag talagang, anong-ano na ako, punong-puno na ako ng, kasi galit na galit ako sa asawa ko. Galit na galit ako sa nangyayari, sa buhay ko na, bakit nangyari sa akin ko? I was 39 then. Eh, feeling mo pag 39 ka, dapat diba maid ka na? Pero yun yung time na bumagsak kami na parang mas masahol pa nga sa nagsisimula ulit kasi may utang ka eh. Pag nagsisimula ka, wala kang utang eh. Diba? So parang yun yung time na, anong nangyari sa akin? Anong nangyari sa buhay ko? Galit na galit ako na, if siguro nga, kung hindi ako nakaupo, kasi nung pumunta ako dito, Thursday yung flight ko, Friday, nandito, hilo-hilo pa ako, nakaupo na ako dyan, pinaupo na ako ng hipag ko na nagdala sa akin dito. Nakikinig na ako ng ganito. And that was, I was taught na hindi mo kailangan ang tao. Or of course, yung mga sisters natin, maybe matutulungan tayo pag nagsasabi ka. But if you don't have anyone to talk to, there is God. Mahal na tayo ng Panginoon. Hindi ka man niya sagutin. Siyempre, matatakot ka pag may voice over, di ba? Lord, ano? O doon, matakot ka doon. Pero, you just can feel. Pag kinausap mo talaga ang Panginoon with all your heart, yung talagang meditation na you can just feel Him. Subukan nyo talaga na you will never even look for somebody to talk to kasi nakakausap mo. Kasi siguro nga, since 2007, I am already a handmaid of the Lord. Natuto na ako na kahit naglalakad ako para kung pag yung may inisip ko, ako Lord, ayaw ko ba, bakit ba nangyari sa akin to? Parang ang tanga-tanga ko, hindi ko naman dapat ginawa yun. Yung gano'n yung nagiging ko na lang na ang kausap ko ang Panginoon, hindi ko kailangan maghintay na may makausap pa ako. Because I know that God is with me, God is beside me, always. Sa bahay, naglilinis ako, ang dami ko na madilinisin. Ay bahala na kung baliw ang tingin sa akin ng ibang tao, basta ako narirelieve ako doon. And I can feel na ang kausap ko ang Panginoon. Diba? Ganun kasi diba tayo pag mahal natin yung isang tao, gusto natin kausap lagi. O diba? Yung mga anak natin, mahal natin, gusto natin kausap natin lagi yan. So ganun din sa Panginoon. Siya, ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon is laging andyan compassionately and passionately. Lumapit lang daw tayo sa Kanya. Amen? Next, tita. So, God loves, redeems. O, tapos na tayo sa create, forgive, and ito, redeem. For God so loved the world that ito yung, anong nagba-Bible study ako, ito yung first kong na-memorize eh. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Yan ang culmination, yung katuparan ng pagmamahal ng Panginoon. There is no greater love than Him giving His only Son to die for us. Ito yung binigay niya kasi sobrang makasalanan ng tao. Wala na siya, ginawa niya na yung flood, ginawa niya na yung pestilence, ginawa niya na lahat ng klaseng pagpaparusa ayaw pa rin maniwala ng mga tao na kailangan natin magkaroon ng salvation kasi kung hindi lahat tayo sa hell pupunta. Eh parang ginawa niya tayo, kung ang makakasama natin, demonyo.
Diba? He wants all of us to be with Him in heaven. That's why He wants us to be saved. Kaya sabi niya, huling baraha ko na to. This is it. Kailangan ko nang ipadala ang anak ko to die for you so that you will be saved. And that is the greatest love, the greatest expression of God's love. He redeems. Next, tita. So sabi ni Mother Teresa of Calcutta, in One Heart Full of Love, meron siya isang book na One Heart Full of Love. Sabi niya, let's believe in God's love and let's be faithful to Him. Tingnan niyo, pag nakikita kayo ng cross, if you look at the cross, you will see He said, lowered to kiss you. Pag nakikita kayo na ang Panginoon is nakapakong ganyan at you look at Him and you just imagine that He wanted to kiss you. He wanted to comfort you. That sinasabi niya, anak, namatay ako para sa iyo. Huwag mo sanang sayangin ang buhay ko. Na binigay ko sa iyo, tapos sasayangin mo lang ang buhay mo. Diba? And when you see His arms stretched out to embrace you, pag sinabi nga na, how God loves you this much, ibig sabihin, nagpapako siya sa krus, and He can embrace you, if pwede nga lang siya i-embrace. And you know, yan yung isang naturo sa akin ng aking isang spiritual mentor dito sa Couples for Christ, that you imagine that God is embracing you. Pag malungkot na malungkot ka, pag talagang down na down ka, you just ask Him, Lord, embrace me. Embrace me. I need you now. Yun yung isang ano yung visual prayer, visualization. Yung pinipicture out mo siya. Kasi sabi niya sa akin noon na down talaga ako na, imagine, magkano yung sahod ko noon, 4,000, nung nag-start ako dito, pinapadala ko yung 3,500. Ay, hindi, babawas ko muna yung 700 na upa ko sa bahay. Mag-iiwan lang ako ng 150 dirhams para sa isang buwan ko ng, kasi naglalakad lang ako, yung bed space ko, naglalakad ako. 150, the whole month ko na yun na budget na pagkain ko. Kasi kailangan ko magbayad ng utang. So lahat ng ko nakabudget sa mga anak ko tsaka sa pambayad ng utang. And imagine, yung time na awang-awa ka sa sarili mo na hindi ka sanay na ganun yung nangyayari sa buhay mo. So, yun talagang, Lord, yung hihiga lang ako, then I will just imagine Him na kinikradle niya ako na, anak, everything will be okay. Everything will be okay. Huwag kang mag-alala. Yun yung sinasabi niya, yung siguro yung message niya sa inyo na kung sino man ngayon yung ang bigat-bigat ng dinadala, mahal na mahal ka na Panginoon. Hindi laging ganyan ang mangyayari sa buhay mo. There would be a redemption in what you have, you are, kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi lahat hirap. Hindi lahat. Magkakaroon ka ng, lumapit ka lang sa Kanya. Yun yung ginawa namin. Lahat kami dito, yun ang ginawa namin. Yun ang ginawa ko. Kasi hindi ko kaya. I was humble enough to accept the fact na hindi ko kaya. Naakala ko nung kaya ko lahat. But when I accepted the fact na hindi ko kaya, Lord, I surrender to you everything, doon nagsimulang umayos ang buhay ko. Inayos niya unti-unti ang buhay ko. Doon ko naramdaman na mahal niya pala ako. Naakala ko, wala na. Akala ko, useless, na yung buhay ko. Yung akala ko talaga, pagpunta ko dito, bahala na Lord. Hindi ko nga alam kung ano gagawin ko. Hindi ko alam kung magkakatrabaho ako dito noon eh. Hindi ko alam, wala akong alam. Basta alam ko lang magtatrabaho ako. Yun lang ang alam ko. At alam ko lang na kailangan ko buhayin yung mga anak ko. Kasi wala na akong asawa. Okay? So, when you see His heart open to welcome you, He loves you in spite of how poor and sinful we are. Pag sinabi niyang poor, hindi ibig sabihin na mahirap tayo. We are poor in spirit. Kasi, buksan man natin isa-isa ang mga puso natin ngayon, we are sinners. And if we are sinners, we are poor in spirit. Diba? And, sabi niya nga, mahal ko kayo kasi anak ko kayo. Ginawa ko kayo, I created you, pinapatawad ko kayo, and I will redeem you. Kung ano man ang kinasasadlakan mo ngayon sa buhay mo. Because mahal kita. His love is true and we should believe in His love.
totoo ang pagmamahal ng Panginoon. Imagine nyo na lang, yun yung sinasabi namin, kanina may chapter prayer assembly kami, sabi ko nga, mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon because He blesses you. He blesses you, hindi ibig sabihin, ang blessing is pera lang. Diba? He blesses you, imagine mo for the whole year, walang nagkasakit sa inyo. Mga anak mo, ikaw, it is a big blessing. For the whole year, hindi ka nagkaroon ng problema sa, may trabaho ka. It is a big blessing. We count every good thing that is happening to us as a blessing, kahit nga minsan masama eh. Alam niyo yung blessing in disguise? Na akala nyo, pangit na yung nangyayari sa buhay nyo, but buti na lang nangyari yon. And that is what I'm telling you. Sabi ko, siguro buti na lang bumagsak ang negosyo namin kung hindi ako makakarating ng Dubai, kung hindi ko makikilala ang community, kung hindi ko makikilala ang Panginoon. To be my personal Savior. Kasi kung hindi, nandun pa rin ako sa buhay ko. Baka ngayon is, napaka-aristokrata ko, napaka-ingrata ko, kasi masungit ako nun. Talagang feeling ko talaga na yung galing-galing ko. Kung nakilala niyo siguro ako noon, you will hate me. Hindi naman ako, pero yung loob ko, kung kung kaibigan kita, ganyan naman ako, di ba? Pero, at the back of my mind, I'm not a good person, and I admit na ganun ako, kasi ganun ang naging nangyari sa amin because of what happened to kumbaga ko, yung naging takbo ng buhay namin na we thought, na yun nga, ganun pa rin, alam mo, mahal naman namin isa. 4 years kami mag-boyfriend ng asawa ko. Pero nung nagkapera kami, we grew apart. Siya, feeling niya rin, ang gwapo-gwapo niya, ang galing-galing niya. Nagkaroon siya ng babae. Diba? Ito, secret kami din. Pumatol din ako sa iba. Diba? Yung first love ko bumalik sa akin, kaya ako, yung first love ko, magulo na kami ng asawa ko, hindi niya na ako pinapansin eh. And yun yung sinasabi, doon tayo nagkaka-discourage. Kasi pag may taong nagpapakita sa inyo ng attention, ng kala nyo love, diba? Doon tayo So nung nagkita kami ulit, niligawan niya ako ulit, feeling ko naman ang haba-haba ng hair ko, diba? So may asawa din naman siya, may asawa ko. And dumating sa point na gusto niya na iwanan yung asawa, yung pamilya niya, na ayoko naman. So dumating ako sa point na, ayoko, bumitaw ako. And I know that whatever I have done in the past has bearing in what I was experiencing. Kaya tinanggap ko lahat ng mga paghihirap sa buhay ko, kasi sabi ko, Lord, kung ito ang paraan mo para patawarin mo ako sa mga ginawa ko, tatanggapin ko. And I promise na hindi ko na uulitin ulit. Yun naman yung gusto ng Panginoon. Hindi yung, babalik ka rin ulit. Diba? Pag sinabi mo, ayaw mo na, putulin mo na. Huwag mo nang ituloy ang pagkakasala. Kasi, di ba yung, kaya nagpapatawad pa, alam niyo yung story ni Mary Magdalene? Anong sinabi ni Jesus doon? Sinabi niya, di ba, whoever who has no sin, cast the first stone. Sino hindi walang kasalanan? Batuhin niyo si Mary Magdalene. Pero nung umalis na yung mga tao, ano sabi niya kay Mary Magdalene? I forgive you, sin no more. Huwag ka nang magkasala ulit. Yun yung niya doon. That's why kung sincere yung paghingi natin ng kapatawaran, sincere yung paghingi natin kapatawaran, papatawarin tayo ng Panginoon na He will redeem us. Sige, next. Conclusion na pala. Actually, yung sa parable of the parable of the prodigal son, we are both the younger son and the elder son in the parable. Isa sa atin maaring doon sa elder son, yung nagstay at hindi man nagkasala sa Panginoon, sa tatay niya, but he resented, di ba? Sumama loob niya na bakit etong kapatid kong to nagkasala tapos ngayon binibigyan mo ng party. Ako nga nandito, tapos hindi mo binibigyan. Di ba may mga attitude tayong ganyan? Yes. Bakit siya? Ang samas na yung younger son na umalis, kinuha yung yaman at dilustay. Doon ako yung sa elder. Nilustay, hindi na minanage, di ba? At nagkasala, pero bumalik. So God loves us dearly kahit anuman tayo. It's either we are the older son or we are the younger son.
He loves us. Okay? Next, tita. Yan. Some of us has taken our share of inheritance and abandoned God. Like the younger son. Yan yung younger son. And we should come to our senses and return to God who is patiently waiting for us. Ito naman mga kapatid ang ano ko sa inyo na kung alam nyo ngayon na nagkasala kayo, alam nyo na may mga nagawa kayo, balik lang kayo sa Panginoon, balik loob lang. Diba? Yung parang, we have to admit first. Pag hindi kasi natin ina-admit na nagkasala tayo, hindi tayo babalik eh. Yung mamalaki pa rin tayo na gina-justify natin, kaya ko lang na magagawa yun kasi ganun din naman asawa ko eh. E di, ganun na lang din ang gawin ko. No. It's justification. Hindi ka ibig sabihin niya na you accepted or you admitted your kasalanan, yung pagkakamali mo. So you're not returning to God. So how God can forgive you and how God can redeem you? Ano yan eh? Threefold yan eh. You have to ask for forgiveness kasi yun yung ginawa ng sa parable of the prodigal son. Humingi ng tawad yung actually tatlo yung pala yung meron siya dito. Sabi yung three-part statement nung sinabi nung anak. Sabi niya, Father, I have sinned against heavens and against you. Ganun siya ka yung humility na trait nandoon na inamin niya na nagkasala siya against heaven and against his father. I no longer deserve to be called your son. Sabi niya nga, hindi na ako karapat-dapat. Anong sabi niya pa? Treat me as you would treat one of your hired workers. Sinabi na nga niya, kasi di ba kumakain na lang siya kasama ng mga baboy noon? Sabi niya, samantalang sa bahay ng tatay ko, yung mga katulong namin is mas masarap pa sa kinakain ng dito, na kinakain ko. Di, magpapakakatulong na lang ako sa tatay ko. Ganun siya kahambot, ganun, dumating na siya sa humility na ganyan. Ganun ang nangyari sa akin. I came to my senses na sabi ko, Lord, actually, parang na rin ako kahit maging katulong ako dito eh. Kasi hindi ko alam papunta ako dito, hindi ko alam kung ano magiging trabaho ko. And I don't even know Dubai. Nagkataon na dito yung hipag ko. Ang alam ko, ang Dubai, disyerto. Diba? Hindi ko pa alam ang Dubai noon. Wala kasi akong kabalak-balak noon na abroad. I had a good life before in the Philippines. So, resign na ako talaga, Lord. Sabi ko, makabangon lang ako kahit anong gagawin ko, kahit magkuskus ako ng kubeta. Kahit anong gagawin ko yan. Ganun na yung ko nun eh, yung state of mind ko doon. Na Lord, ayusin mo lang yung buhay ko. Ayusin mo lang ang buhay ko. Humingi ako ng kapatawaran sa'yo, ayusin mo lang yung buhay ko. Kasi ayoko mag-suffer yung mga anak ko. When you have that attitude already, hindi pwedeng pahihindian ka ng Panginoon. Remember that. Hindi pwedeng hihindian ka ng Panginoon. Pag ikaw na mismo ang lumapit sa Kanya at nagpakumbaba, sino ba naman ang mapagmahal? He is God of love. He is love Himself. And kung gano'n na nakikita niya, kung ikaw nga yung anak mo siguro na nadapa at humihingi ng tulong sa'yo, tulungan mo. Eh, di ba, minsan yung anak mo, makulit. Sabi mo na, huwag kang dyan at madadapa ka. O ayaw po, dun talaga, nadapa. Di ba? Kahit magalit ka, kasi sinabi ko na eh, pero pag nakita mo duguan na, pupuntahan mo, yayakapin mo, you will address the wound. Ganun ang Panginoon. Pag nakita niya at nakaluhod ka na, and you are so low, hindi ka niya pwedeng, sinabi ko na sa'yo, tigas ng ulo mo. God is so much love in His heart. Hindi niya pwedeng pahindihan ang isang anak niya na humihingi ng kapatawaran sa Kanya. He's just waiting for us. Next, tita. Ayan, ito yung, unlike the elder son, we should not be jealous of our brothers or hesitate in accepting God's invitation to join in the celebration. So, yun yung sinasabi ko na huwag tayong magkaroon ng inggit sa mga taong merong, they're doing good right now. Kasi hindi nyo naman alam kung anong pinagdaanan ng mga yan. Diba? So, we just have to join the Father in celebrating life. Na kung may magandang na nangyayari sa buhay ng ibang tao, you just be happy for them. You just be happy for your sister or for your brother na
maganda ang nangyayari sa buhay. And you know, you make it a goal also na, Lord, di bali, gagawin ko na rin ang lahat ng tama, gagawin ko na rin yung gusto mo. Kasi sa totoo lang, pag sinunod naman natin talaga ang Panginoon, may magkakamali ba tayo? Bakit lang nagdidiskaril yung mga desisyon natin? Kasi pinipilit natin yung gusto natin. Sabi ko nga noon, nung nagbabasa na ako ng Biblia, nandito naman pala lahat. Kung nabasa ko to noon, di sana hindi na ako nagkamali. Di ba? Ganun yun eh. Kung tayo sumusunod lang tayo talaga, by the book, kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin, hindi naman tayo magkakamali eh. Kaya lang tayo nagkakamali because pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Pinipilit natin na akala natin kung anong tama. Nagmamagaling. Yun yung ano doon. So, now, sige tita. God's love is a reflection in His creation. As usual, sinabi ko, reflection yan lahat ha. Pag nakita nyo na may creation, the sun, the sky, pag yung nakakita ka ng flower, oh, this is how God loves me. Right? Ganun na yung dapat yung ano mo. May nakita kang tree. Oh, this is the tree that God made for me. O, di ba? Kasi may masisilungan ka. Makikita kang sister mo kahit nakasimangot, uy, ito, ginawa to ng Panginoon kasama ito sa creation ni God. And it should be good. And you should appreciate, di ba? So ngayon, kahit may kasama ka doon sa office na nakakainis, di ba? Ay, uy, you are creation of God. So, I should love you. So, you should now, ngayon, it's a learning that you should always see God in every creation. And lahat niyan, kaya nga kami, ako, I speak for myself, I become appreciative sa lahat. Makakita lang ako ng ang ganda ng sunset, picture na agad ako. Lord, you are so amazing. Paano mo ito nagawa? Di ba? How can this so good, yung natanawin, and you are enjoying it. Ang sarap-sarap ng pakiramdam na hindi ka lang nakatingin sa galit, sa pangit na nangyayari sa buhay mo, sa pangit na nakatabi mo, sa mabaho mong katabi. Hindi na doon. Pag yung mabaho kang katabi, uy, creation ba ito ni Lord? Amuhin ko ba? Ganun na! Iba ang magiging feel. Subukan nyo. Subukan nyo amuhin ang katabi nyo mamaya sa MRT. Ay, sa metro. Diba? May iba yung ano mo sa buhay. Yung perspective mo, yung attitude mo, because you know already that God created all of this because of love. And it is a reflection of His love. Amen? So, God's love is described in the parable of the Father and His two sons. Okay, so lagi yung isipin nyo yun. Yung parable of the prodigal son, kung paano tayo kamahal ng Panginoon, nagpapatawad siya. Diba na kahit anong nangyari sa buhay mo, ano man ang kasalanang nagawa mo, kahit pa nakapatay ka, nag-abort ka, nangalunya ka, nanakaw ka, hindi na tinitignan ng Panginoon yun. Ang tinitignan ng Panginoon yung state of heart mo ngayon. Ano ang gusto mo ngayon? Nagsisisi ka? Sincerely na nagsisisi ka? I will forgive you because I love you, my daughter. Yun yung gusto niyang message niya sa inyo. But the fullest revelation of God's love is the sending of God's Son to suffer and die that we may have life eternal. Ito yun eh, na pinadala niya si Jesus Christ para magpunta tayo sa langit. It's only up to us na kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin and we want to go to heaven. Sino ba dito ang gusto pumunta ng heaven? Siyempre lahat. Wala naman gusto pumunta ng infierno, di ba? Sino ang gustong mamatay na ngayon? Aba, may gusto nga. Kasi di ba, hindi naman tayo makakapunta ng heaven kung hindi tayo mamamatay, di ba? Sino yung gusto na makahan? So, that's why we ought to know who the Son really is. So, ito yung kasunod niyan. Di ba sabi ko, teleserye. This is what God wants you to know. Di ba? This is sa unang episode. Mahal kayo ng Panginoon. Gusto kong umuwi kayo ngayong araw na to sa mga bahay nyo na may hope in your heart na mahal pala ako ng Panginoon. Ano man ang nangyari sa buhay ko, hinihintay niya lang ako, papatawarin niya ako, at i-redeem niya ako. And the next episode, yan, babalikan niyo yan. Sino yung son niya?
Maaaring kilala niyo si Jesus Christ as Jesus Christ, Son of God, but you don't know much about Him. Yun naman ang ituturo sa inyo ng next speaker. Yung next na magkikwento, who is Jesus Christ? So kung gusto niyo mas malaman kung sino si Jesus Christ in the biblical way, kasi tayo alam na natin, anak, pero there would be yung magandang pagpapaliwanag and a deeper way kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Balik kayo. Maasahan ko ba yun? Yan. Kasi meron daw kwento na yung sabi nung nag-uusap si Jesus Christ tsaka si Satanas. Sabi ni Jesus Christ, kita mo puno yung yung hall. Lahat yan, anak ko yan. Sa akin lahat yan. Sabi ni Jesus Christ, pumunta yan dahil sa akin. Sabi naman ni demonyo, huwag kang pasisiguro. Kasi pag yung next pag ang bumalik yan sa'yo. Pero yung hindi bumalik, akin yun. Diba? So yung hindi babalik, kanino? Diba? So, ngayon, tatandaan namin ngayon ang mga mukha nyo. Yung babalik, kay Kristo. Diba? Kung yung hindi babalik, alam na natin kung kanino nakita. Diba? So, hindi, joke lang po. So, yun na po, ang namin na gusto namin na maging excited kayo sa pagpunta nyo every time dito that may matututunan kayo. Hindi magiging sayang. Maaaring yung napakawalan yung part-time ngayon, kikita kayo 100 dirhams, 200 dirhams. Kung ano may natutunan nyo dito is more than that. Mahal kayo ng Panginoon and He will bless you. He will bless you tenfold, hundredfold. Kasi alam niya na bumalik kayo sa Kanya at papatawarin niya. And isang kwento ko lang huli, na para lang din ma-encourage kayo, because I stayed and I asked for forgiveness and I really became faithful to be His servant. Nagkabalikan kami ng asawa ko. Diba? Naghiwalay kami for 2 years, tapos pumunta ako dito, sumunod siya sa akin. Kasi sabi ko, kung gusto mo makipagbalikan talaga, iwanan mo yung negosyo mo. Iwanan mo na lahat dyan, kasi hanggang nandiyan ka, magsusugal ka. So pumunta siya dito, part na rin doon, nagtago siya. Kasi wala na siyang pambayad sa mga inutangan niya doon. And ang naging ko sa kanya, kailangan makuha mo yung mga anak nating 4 para patawarin kita. Kasi nilayo mo ako sa mga anak ko, kailangan ikaw maging dahilan para madala mo yan dito. And within a year, he was able to bring the 4 kids here with us. Nagsama kami for 4 years. Unfortunately, kinuha siya ni Lord. Nagtanong din ako, Lord, bakit pinabalik mo? Nabuo kami para kukunin mo din pala. Hindi ko pa kung ano talaga yung answer niya. But ang sinabi niya lang sa akin, anak, prepare kita. Nandito ka sa community bago nawala ang asawa mo. Kasi kung doon niya sa Pilipinas namatay, hindi niyo kakayanin kasi nagkaroon siya ng na-stroke siya, siya ng ugat dito. And we stayed for one month in the hospital, in the ICU. Nilaban talaga namin na ma-revive siya. But then, talagang kinuha na siya ni Lord. Pinipare niya muna kaming lahat. At nandito kaming lahat. Kasi imagine kung nandun siya sa Pilipinas, the bill would be 2 million. Because we were wala kaming ganun pera. At kung nandoon sila, paano ako magtatrabaho na kailangan ko umuwi doon? Tapos yung mga anak ko nagkaaral. In-arrange niya yung lahat. And in the community, I saw the love. Imagine every day may dumadalaw sa amin. Hindi ko na feel na mag-isa kami dito sa bansang ito. Because the community, my sisters, kasi mga anak ko nasa singles, nasa KFC, nasa YFC yung mga binatang dalaga ko. And kasi sumunod lang yung asawa ko, sold din siya, servants of the Lord. So lahat na family ministry, may mga kilala kami, araw-araw na ginawa ng Diyos. They would just go there, visit, pray for us, and I just felt so loved by God through the community. Yun yung nakita ko. And ngayon, 4 na taon na akong byuda. Nag-graduate na yung panganay ko at yung pangalawa ko. Yung panganay ko kasama ko dito nagtatrabaho siya, dito na rin siya nag-aaral, siya yung nagpapaaral sa sarili niya. Gagraduate na siya next year sa London, di ba? Punta kami ng UK para sa graduation niya. Yung pangalawa ko, petroleum engineering. Nasa Palawan siya ngayon. Gagraduate na rin siya next year.
So, nasa Palawan naman ako for the graduation. Tapos yung pangatlo ko at pang-apat ko, nasa USC, isang legal management, tsaka isang grade 11. Hindi ko po alam kung paano namin na-survive. I would never know. Magkano lang po ang sweldo ko. Pero binigyan niya ng magandang trabaho ang anak ko na nakakatulong sa akin. And, you know, sabi ko nga, pag nagkikwenta nga kami, kahit anong ganyan ko sa calculator, tataktak ko, kulang talaga yung sahod ko. But just God provides. God loves me so much. Hindi niya po pinabayaan. Wala man po akong yaman, wala po akong ipon. May mga utang pa rin ako, may loan din po ako. But hindi po ako pinapabayaan ng Panginoon. Kaya feel na feel ko po talaga yung love niya. Kasi hanggang ngayon, sabi ko nga, Lord, I will serve you. Kung ito yung para lang to give back. To give back for all the blessings. Kasi kahit yung challenges, syempre may mga problema pa rin yan na dumarating. Muntik na rin po ako makulong dahil sa credit card, pero hindi niya po ako pinabayaan. And you know, yun yung sinasabi ko sa inyo na may problema man, hindi yun ang katapusan ng mundo. Mahal kayo ng Panginoon, kumapit lang kayo, huwag kayong kumapit sa iba, kumapit kayo sa Panginoon, hindi kayo papabayaan ng Panginoon. I can attest you that. Amen? Amen. So sana makita ko pa kayo next week para hindi ko masabing doon kayo sa kapila. Okay? So, for that, may God be praised. Okay. Pakisabi nga po sa mga katabi natin, God loves you, so do I. God loves you, so do